Yung kampo ni Sara Duterte nag-request na magdala ng sariling mga equipment pati caterer sa Senado. Bakit niya, Mr. Maravillas? Baka inisip nila, baka lasunin sila. Trial, I also coordinated with those panels and they also brought in some equipment. May kanya-kanyang caterer, may kanya-kanyang mga equipment na dinala, refrigerator, kung ano-ano pa, para sa kanilang pagkain, para siguradong hindi masingitan siguro. Gumagawa sila ng senaryo kung saan pinalalabas nila sila yung biktima. Pabiktim nga po. So ang taktikang ito, mga kababayan, ay lumang estilo ng propaganda. Yung unahang mag-akusa ng marahas na plano ang kanyang kalaban kapag mga kababayan ay sila yung gumawa ng karahasan. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Ito po, mga kababayan, si Dante Maravillas. Sabi dito sa balita, mga kababayan, yung kampo ni Sara Duterte nag-request na magdala ng sariling mga equipment pati caterer sa Senado. Bakit niya, Mr. Maravillas? Baka inisip nila, baka lasunin sila. Advance mag-isip, mga kababayan, baka niya lasunin, hindi na matuloy yung pagkandidato sa pagkapangulo. Yan kasi, nag-iisip kayo ng ganyan, siguro, palibasa mga kuwang kayo eh. Mahilig kayo mag-isip ng masama sa kapwa. And in fact, mga kababayan, yung depensa nila ay dahil pinagbantaan daw o sinosurveillance sila ng Marcos administration. Yung Operation Romanov, nang unang nagbanggit ng Operation Romanov na issue sa Romanov and Mussolini, si Baste, binabaliktad nila, mga kababayan. Pero sabi ni Senate Secretary Renato Bantog, hindi man yan unusual ang ganitong request. Kasi kahit niya yung prosecution, hindi man yan unusual niya. Kahit yung prosecution, nangontrata din ng kanilang sariling caterer and brought their own equipment. In the previous impeachment trial, I also coordinated with those panels and they also brought in some equipment. May kanya-kanyang caterer, may kanya-kanyang mga equipment na dinala, refrigerator, kung ano-ano pa, para sa kanilang pagkain, para siguradong hindi masingitan siguro. Baka may mag-tridor. Yung pagkain, lagyan ng lason, o kung hindi, yung pampahilo, para hindi makapokus sa pag-defend sa kliyente, mga kababayan, o sa prosecution mismo. So, kanya-kanyang caterer, mga kababayan. But anyway, hindi yan yung ating topic, kundi yung Operation Romanov na sinasabi po ni Sara Duterte. Na sa tingin natin, Operation Palusot, para makalusot, gumawa-gawa, tumaytay ng kwento, parang China. Mahilig magtaytay ng kwento, mga kababayan, yung China. Sabi ng China, kanila daw yung Batanes tapos Palawan, nagtaytay ng kwento. Ganon din itong yung kampo ni Sara Duterte, mahilig magtaytay ng kwento. Operation Romanov o Operation Palusot, bagong teorya ng depensa sa impeachment trial, pilit daw inililihis ang mabibigat na ebidensya ng prosecution. Yon ang kanilang ginagawa, mga kababayan. Nasa tingin natin, itong kwento nilang Operation Romanov, isa siyang reverse narrative ng assassination plot, assassination blueprint. Sadyang binaliktad na naratibo, mga kababayan. Kasi ang unang nagsalita ng Operation Romanov, si Baste. Sila yung nagbanta ng ganyan, no? Yan, no? Just a simple message sa ato ang Pangulo. From now on, before you go to bed, Si Baste ang think of nagbanta. the Romanovs. Think of Benito Mussolini and his wife. And think of what happened to you in 1986. Sinabi niya to doon sa isang maisog rally, mga kababayan, sa Davao. And maybe you'll reconsider the direction that you are taking. Binabaliktad nila. Honorable Zamora? Tapos, ang sinasabi, may Operation Romanov daw laban kay Sara. Kaya yon,
Gustong gumanti, ito yung nangyari kung bakit napilitan o nagawa mga kababayan ni Sara daw na magbanta sa ating Pangulo kasi may surveillance na ginagawa sa kanila. Yun ang kanilang baliktad na narrative mga kababayan. So mapapaisip talaga mga kababayan ang mga tao. Tayo talagang mapapaisip. Kakaiba kasi po at hindi natural ang dipensang inilatag po ng pamilya Duterte at saka ng kanilang propaganda machinery. Masyadong matindi at masyadong matindi ang pagmamatigas at ang kanilang pagbaliktad sa katotohanan na tila ba may Oplan Romanov na pinapalitaw sila. Isang termino mga kababayan na hango sa pag-ubos ng isang royal family sa Russia. Ginagamit nila itong panakip butas para ibintang sa mga Marcos ang sarili nilang mapanganib na plano. Ang totoo, ginagamit nila ang naratibong ito para bigyang katwiran mga kababayan ang hayagang pag-amin ni Sara Duterte na nag-hire na siya ng mamamatay tao para sa isang assassination. So, ano nga ba ang katotohanan sa likod ng usaping ito mga kababayan? Malinaw po na ang kanilang kampo si Baste ang nagpasikat ng terminong ito at ang mga ebidensya mga kababayan ay unti-unting itinuturo na sila mismo ang arkitekto ng destabilization at dahil sa gipit na kalagayan ay pilit nilang isinisisi sa Pangulo ng Pilipinas. So ang pinagmula ng salita na ito na Romanov mga kababayan, yung rinipli ko sa inyo, ang pinagmula ng salitang ito na Romanov, yung maisog rally ni Baste Duterte. Hindi po siya galing sa military o intelligence report ng gobyerno, ang katagang Oplan Romanov. Mismong lumabas ito sa bibig ni Baste Duterte mga kababayan. Sila po ang nagpasok ng konseptong ito sa pampublikong kamalayan upang magtanim ng takot at simulan ang kanilang mind conditioning sa ating mga mamamayang Pilipino. Ngayon, binaliktad nila yung naratibo bigla sa pamamagitan mga kababayan ng pag-imbento na may Oplan Romanov daw laban kay Sara Duterte. Ang intensyon daw para ubusin yung pamilya Duterte. Baliktad po. So gumagawa sila ng senaryo kung saan pinalalabas nila sila yung biktima. Pabiktim nga po. So ang taktikang ito mga kababayan ay lumang estilo ng propaganda. Yung unahang mag-akusa ng marahas na plano ang kanyang kalaban kapag mga kababayan ay sila yung gumawa ng karahasan, lalabas po na ito ay self-defense lamang. Ngayon, ito yung pagbubulgar ng dating aid mga kababayan. Na ang totoong target, yung ating Pangulo. So ang buong akusasyon mga kababayan ng mga Duterte ay tuluyang agumuho ng ang mismong dating aid ni Sara Duterte ang naglahad at sumulat po ng detalyadong ulat. Sa halip na ang mga Duterte yung papatayin, ibinunyag po sa naturang liham ang isang aktwal na planong assassination na nakadirekta mismo laban mga kababayan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang liham na ito mga kababayan ay tumugma sa naging pampublikong pahayag ni Sara Duterte sa kanyang madaling araw na press conference. Doon ay hayagan niya pong inamin na kinausap na niya ang isang tao, ang isang seryosong assassin upang itumba yung ating Pangulong Bongbong, si Lisa Marcos at saka si dating Speaker Martin Romualdez. Kung sakaling may mangyari daw sa kanya, ito ay hindi lang hinala mga kababayan kundi isang aktwal na pag-amin niya mismo sa kriminal na sabuatan. Now, punta tayo sa kasaysayan ng mga AJK at sariling pag-amin na kinasangkutan ng kanyang tatay. Yan mismo yung blueprint mga kababayan ng kanilang ama. Kayang-kaya ng mga Duterte na mag-isip at magsagawa ng ganitong mga bagay, ng marahas na plano dahil nakatatak mismo ito sa kanilang track record mga kababayan. At proud sila mga kababayan sa pagsasagawa ng mga ganyan. Inamin ni Digong sa Quadcom. Tinuro pa nga mga kababayan si Bato de la Rosa. Yan si Bato. Death squad din yan.
Sabi mismo ni Digong. So ang kultura mga kababayan ng paglikida sa mga itinuturing na mga kaaway hindi po bago sa kanila. Mismo si dating Pangulong Digong ay paulit-ulit yung kanyang pampublikong pag-amin na marami na siyang ipinapatay o mismong siya yung pumatay mga kababayan. Gamit ang sarili niyang mga kamay nung mayor pa siya. Di ba? So ang kasaysayan na ito ay kawalan ng respeto sa buhay ng tao at sa ating batas mga kababayan. So ito ay nagpapatunay na ang gawain ito ng pangungontrata ng mamamatay tao mga kababayan ay isang pamilyar na mekanismo para sa kanilang pamilya upang mapanatili sa kapangyarihan. So mula mga kababayan sa pananaw ng batas, pambansang seguridad at kriminal na pag-iisip, ang pagbaliktad ng mga Duterte sa isyu ng Oplan Romanov, isa po siyang desperadong hakbang na madaling mapabulaanan ng mga legal na argumento. So dito tayo mga kababayan sa tinatawag na preemptive defense through fabricated threat na isa siyang prinsipyo mga kababayan na kanila ginagawa. So sa aspetong legal mga kababayan, ang pag-imbento ng mga Duterte ng isang banta, ang kunwaring Oplan Romanov ng administrasyon ay isa pong klasikong pagtatangka na maglatag po ng isang justifying circumstance. Nais kasi po nilang isipin ng publiko na may banta po sa kanilang buhay upang kapag naisakatuparan po ang assassination laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos, maaari nilang idahilan na ito isang preemptive strike. Subalit mga kababayan, yung batas malinaw. Ang isa pong gawa-gawang banta na nanggagaling lamang sa isang political rally ay hindi kailanman magiging legal na batayan para mag-hire po ng isang mamamatay tao. Ang ginawa po ni Sara Duterte ay malinaw na pasok sa krimen ng proposal to commit treason at grave threats. Ang kredibilidad po ng dokumentaryong ebidensya at testigo ang nagpapakita mismo. Kaya po, yung depensa ng mga Duterte ay tuluyan na pinatalsik ng testimonya ng mismong dating aide ng Vice Presidente. Sa ilalim mga kababayan ng batas sa ebidensya, ang pahayag ng isang insider o taong galing sa loob ng inyong kampo, may mataas siyang probative value mga kababayan. Dahil siya po ay may personal na kaalaman sa mga transaksyon at utos. So kung ang Oplan Romanov ay totoong plano laban po sa mga Duterte, bakit po ang nakasulat sa planong assassination na ibinunyag ng kanilang sariling tauhan ay nakatutok po sa ulo ng Pangulo? Di ba po? Baliktad. Ang pisikal na ebidensya at ang testimonya ng testigo ay hindi tugma sa kanilang pampublikong sinasabi. So ito pong mga ginagawa nila, mga pronouncement, disparate tactics mga kababayan nito sa tingin natin. Gipit na gipit kasi dahil sa nakasalang na impeachment laban sa Vice Presidente po. Dahil wala po silang mailabas na legal na depensa o malilinis na audit records, ang tanging natitira nilang baraha ay maghasik ng kaguluhan po. So ang pagbabaliktad po sa Oplan Romanov ay isang pamamaraan nila upang pasukuin yung mga institusyon ng ating gobyerno gamit po ang banta ng destabilisasyon at dumanak ang dugo. So ang pamilyang unang sumigaw ng Oplan Romanov ay siya pala pong lumalabas na may hawak ng kontrata para po sa assassination. Dahil ang tunay mga kababayan na nagplano ng pag-ubos ay ang kampong takot na takot sa batas at tandang pumatay ng Pangulo para lang po makatakas sa pananagutan. At ito mga kababayan ang mismong lumabas sa bibig ni Sara Duterte. Puro Mr. Maravillas baliktad yung pinalalabas nilang kwento. Puro baliktad po. Sila yung nagbanta, ngayon pinalalabas nila. May banta si Sara mula sa ating Pangulong Bongbong. Walang ganun po. Ang nagpalabas ng ganung banta, si Basti mismo. At ang nagbanta na totoo, recorded po, si Sara Duterte. At ini-imagine pa nga yung ulo ng ating Pangulo na tanggalin. Yan ang napakalinaw. Recorded po. At ito yung Article 4
ng articles of impeachment laban kay Sara Duterte, na tingin natin may rapa na malusutan ni Sara kasi yung ebidensya mula mismo sa kanyang bibig. Kaya ngayon, binabaliktad niya. Sila ngayon yung may banta. Wala man pong reputasyon yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sila, klarado yung reputasyon nila ng pagbabanta at recorded lahat yung kanilang pagbabanta. Pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, pack with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.